my Dr. K. Hello, good evening everyone, and wherever you're parting the world, good morning wherever you are. So, ang topic natin ngayon is, by the way, I'm Dr. K and my business is Beauty and Health by Dr. K. So, as I have told last time, ang discussion natin ngayon is about the Qi, the Yin, the Yang, and the Meridian. Because kami lang ng mga traditional Chinese medicine ang nagkakaroon ng idea kung ano yung mga Qi. Everybody would gonna hear na may Qi, and then what is it all about? So Western medicine, as I have told before, yung beginning of life is cells, right? So, pag form itong mga cells, will form into tissues, and form ng tissues will form into organs, and form of organs into system, and then the system composes the human body. So, pag ganyan ang idea ng Western medicine, yung mga medical doctor, they are called Western medicine. So, kaming mga Chinese medicine, traditional Chinese medicine, we were called Eastern medicine. So, yung mga herbalist, yung mga naturopath, they are all under TCM, traditional Chinese medicine. So ako, Doctor of Acupuncture, so it's good na dito sa Alberta, we were given a title kapag napasa mo na yung board exam, we were given a title as doctor. So, Dr. AC, yun ang title ko. So, sa aming, in TCM, the beginning of life, the source of life, the source of energy is called Qi. So, lahat ng composition ng katawan natin, we call it Qi. Ang substance, ang functional, we call it Qi. So, yung Qi, may mga kategory yan. So, ang paborito ko talaga is Wei Qi. Yung defense mechanism natin, yung Wei Qi. So, pag nagkasakit ka, ibig sabihin, yung Wei Qi mo, nagbumaba, nag-slow down. So, gaya niyan yung kung natrangkaso ka, symptoms mo pa lang, sinisipon ka, coughing, sore throat, yun ang umpisa. So, ibig sabihin nun, yung Qi mo lumalaban pa. Pero pag nagkaroon ka na ng stuffy nose, nagkaroon ng paubo na, may plema ka na, so natalo na yung Wei Qi mo. So, ibig sabihin, yung bacteria and virus, we call them pathogen. We call them yung mga kalaban ng katawan natin. So, we call them pathogen. So, nanalo na sila. Natalo tayo. So, ibig sabihin, yung Wei Qi mo, nanghina. So, dapat yung Wei Qi mo, alagaan yun siya ng nutritive Qi, yung tinatawag natin Zong Qi. So, yung mga kinakain natin, nutritive ang tawag doon. So, lahat ng digestive function, kailangan tulungan din nila yung Wei Qi na para maging malakas siya. So, yun ang tawag nating Zong Qi, yung nutritive na mga kinakain natin. So, mostly function nun sa stomach and sa intestine. So, another one is the Yuan Qi. Yuan Qi yung source of life. Yun yung sa kidney talaga. So, kung sa Western medicine, they started na naniniwala na ang tao, ang unang formation is dugo. In Western medicine, they believe na ang first consistent ng human body, ng human being is from blood. But for us, in Chinese medicine, we believe it's water. Tubig muna, bago nagdugo, bago naging tao. That is why the first sense organ na matatanggal sa katawan natin is hearing. So, kasi ang hearing is kidney. So, ang source ng buhay natin is, in Western medicine, we believe na ang source of life is blood. So, sources ng blood is heart. That's what we believe in. But for us in Chinese medicine, we believe the source of life is kidney. Doon nag-umpisa. Tubig muna bago naging dugo, bago naging tao. So, even sa formation ng human body, so pag anatomical position, ganito. Diba? Pag nakatayo, anatomical position is ganyan. Sa amin, Chinese medicine on the side because this is the yang and this is the yin. So, side ang aming ang position ng kamay, and Western medicine, ganito ang anatomical position. So, that's what we understand na ang Western medicine at Eastern medicine are parallel in knowledge. Hindi kami magtutugma. Kasi ibang paniniwala namin, iba ng paniniwala nila. But for us, we only have the basic of understanding the symptoms, kung anong symptoms mo, anong pulso mo, anong dila mo, madidistinguish namin kung anong sakit mo. But then, conclusive, yung
request ng doctor na sabihin namin, pumunta ka sa doctor mo, you have to confirm it. Kasi sinabi ko, pag nakita ko yung patient na sore throat siya, very, parang sa amin may magic eh. I don't know, even when I started studying, parang sabi ko sa sarili ko, tama ba ito pinagagawa ko sa buhay ko? Parang, tama ba to na tutusukan mo lang ng karayom, matatanggal ang sakit? But it's a 3-year course. Sabi ko, ang background ko, medical technology graduate ako from Iloilo, so University of San Agustin. So, kung mga kaklase ko nanonood, hello to you guys. So, yun ang knowledge ko. Western medicine background ako. So, paano ako nag-divert into Eastern medicine? Kasi massage therapist na ako since 2002. So, as I getting older, so sakit ng likod ko sa kapigat ng likod ng tao. Yeah, I'm good at it. I learned everything. I know how to do alignment. Pero syempre, mas maganda yung may backup knowledge ka. So, when I become a widow, 2016, nag-aral ako ulit. I finished 2019, and then I passed the board exam 2021. So, from 2021 until now, Doctor of Acupuncture na ako. So gaya ng sinabi ko noon na, nung nag-aaral pa ako, sabi ko naman, oh my gosh, kasi ma-amaze ko talaga sa mga teachers namin, yung may pupunta doon na hindi na halos ma-open ng kamay, and then inidil lang nila, and then magagalaw nila. Sabi ko, may magic talaga to. Kaya, as I studied with them, sa mga teachers ko and professor, parang gusto ko sabihin, one day I'll be like them. Gusto ko yung, pag nakita ko lang tao, sasabihin ko na, you have like this, ganitong condition mo. Parang sinabing, mahuhula ka na. Because in the tongue alone, we can see the internal organs. Pag nakita na namin yung, sa gitna ng dila mo is stomach and spleen, sa right side ng gilid is liver, sa left is gallbladder, sa tip is heart, next to that is lungs, and then the internal is kidney. Pag yung kidney, pag medyo constant lower back pain, kidney issue yan. So, ang ginagawa ko, fina-flashlight ko yan. The closer the throat is, doon ang kidney. Pag tingnan nyo sa dila nyo, after our conversation, tingnan nyo yung dila nyo, how makikita mo dila mo. Kung very, very thick coating, it means marami ka ng blockage doon. Ang perfect tongue is pinkish and clear. Wala siyang coating. Sa akin nga, siyempre diabetic ako. Every time in the morning, pag nakita ko, oh my gosh, ano na kayang health ko? So, but then, I see to it na once in a week or sometimes, ninidil kong sarili ko. I know how to release all the pain. Kaya, up to now, I can still do maybe 8 or 10 clients in a day na, siyempre pag nag-pain ako, pag uwi ko ng bahay, mag-inidil ako. So, that's the magic of acupuncture. So, balik tayo dun sa yin and the yang. So, aside from the qi, the study of the traditional Chinese medicine is the yin and the yang. Ano ba yun? So, yung balancing ng system, dapat yung yin is panggabi and yang is in the morning. So, may mga condition na sabing, ba't ganitong oras lang siya? May sakit ang ulo ko, headache ko, ganitong oras talaga siya. So, may clock rhythm ang TCM. So, kung condition mo, let's say 11 to 1, gallbladder yan. So, pag sabing hindi ka nakakatulog 11 to 1, that's why we always advise 9 o'clock, you have to be in the bed na. Avoid na yung mga gadget kasi settle down na dapat yung organs and system natin. And opposite side, there are people that working at night. Yun ang parang hindi health-wise. Hindi ko, well, kung as much as possible, kumuha kayo ng job na yung makakatulog kayo sa gabi. Because sleeping at night is different from sleeping in the morning. Parang hindi balance eh. The God created night for sleeping. And then parang nag-opposite ang trabaho mo. But then, financially wise, we need that. So, kailangan, kung yan ang work mo, i-compensate mo siya ng nutritive food, yung healthy food. Huwag ka namang parang kain ng junk food. So, lots na mga, God also created us with a very nutritious food. Lahat ng pagkain natin. Kaya yung mga processed food, well, so, paniwala na kayo sa akin kasi ginagawa ko rin yan. So, healthy food. Kaya, to those who follow me, I think I only discovered this, I've been reading along this ginger shot. So kung nandun kayo sa page ko, I show there how to make ginger shot. Oh my gosh, parang 2 weeks ko pa lang siya, almost 2 to 3 weeks ko na siyang sinascrub sa face ko, iniinom ko. Grabe, as in parang na-energize ka, yung
hindi kasi ako pala inom ng tubig. I always advise my patient to say, drink more water. Pero kasi parang feeling ko, pag uminom ako ng tubig, nalulula ako. I know we need water, but then gusto ko yung water may taste. But sorry, pop drinker kasi ako eh. Kaya siguro hindi ma-regulate yung blood sugar ko. Bad ako eh, pero huwag kayo maniwala about my negative side. Maniwala kayo sa positive side ko. So, kaya yun yung ginger shot, is what I said. It's very nutritious. Ginger, celery, carrots, and water and lemon. Yun, parang i-blender mo siya, and then pag yung debris nun, squeeze mo siya. Maganda rin yung juicer. Kaya lang, maganda yung juicer kasi pure siya. But then, wala siyang mix ng tubig kasi lagyan mo ng tubig at honey a little bit para taste a little bit better. Tapos, bumili ako ng mga small bottle, sinasabi nilang shots. Aba, parang bongga, every morning umiinom ka. Parang, instead of drinking alcohol, shots nga eh. Kasi sabi, parang iniisip mo na lang, imagine mo na lang na, tequila. Parang, tequila in the morning. Parang gano'n ang pag-inom. So, it's very healthy. And as I have after taking it for 3 days, I can see my tongue clearer. Kasi yun ang diagnosis ko sa sarili ko. If my tongue is clear, if my tongue is walang coating, it means my internal organ is good, it's clear. Pag medyo critical lang yun, if you can see from your tongue na purple. Purple kasi it's an indication of blood stasis. May barado ka ng dugo in specific organ of your body, especially kung sa side na purplish ang color, medyo critical yon. So, whatever you feel, let's say na insomnia ka, liver yon, may blurry vision, sense organ ng liver is eyes. So, any problem with your eyes is liver condition. So, I'm just so proud. At 53, I'm still 20/20 in vision. Siguro nakakatulong yung pagninidal ko, sarili ko, pagninidal ng face ko. But then, vitamin A, di ba? Sabi, kalabasa. I really love squash, eating squash. So, yun naman siguro ang mga additional, and then green vegetable. Despite na kumakain ako ng bawal, kumakain din ako ng healthy. So, parang i-compensate mo na lang yung, kasi minsan, minsan kasi yung mga junk food, I know it's not really good, pero parang cheat day ko na lang, parang ganon. And then, nung nag-start ako ng diet, so it makes me more healthier kasi I avoid too much fats. So, basta, stop kayo eating ng heavy meal 6 p.m. at night. Kaya lang, sabi na lang yung night shift ka, parang it's awkward how to compensate yung, siyempre nagtatrabaho ka sa gabi, kakain ka ng mga 6 or 7, sometimes 10 at night. But then, your system doesn't accept that idea kasi dapat yung gabi, nagpapahinga na yung mga organ, especially digestive system. Kaya lang, trabaho mo pang gabi, hindi ko alam kung paano ko i-suggest yun sa'yo na i-give up mo yung work mo just to have a healthy life. But then, kung alam mo yun ang trabaho mo, in the daytime come, i-compensate mo rin na makatulog ka, makapahinga ka, and stress. Stress is the most culprit of all conditions. Kasi yung sinasabi nilang free radical, nag-hyperactive yung organ and system natin pag stress. Emotionally, overthinking. Pag overthinking, stomach, yun ang emotion ng stomach. So, we believe also in emotion. Kung parati kang nag-iisip, parang sabi nilang, parang bubaliktad parati ang stomach mo. Yan ang minsan hyperacidity, yun ang stomach issue nun. Tapos kung sa mga ladies, parang hard na kasi pag nag-menopause na, but well, may regla pa rin ako at 53. So, kaya nga, siguro kami mga acupuncturists because we believe na pag nidil namin ang sarili namin, yung organs and system mo active pa rin. Kaya lots of conditions na lumalabas pag nagme-menopause ka na. Kasi yung brain, hindi na siya pumupunta dun sa ovary, sa mga reproductive organ para tulungan ka. Kasi end na eh, wala na ka ng regla eh. So, sabi ng brain, bahala ka na din sa buhay mo. Kaya, they have for Western medicine, they have it called hormone replacement therapy. But for us acupuncturists, we can i-activate mo yung REN, yung middle nito called REN. Ang sa likod nun, we call it DO. So, yin and yang, kaya pag may mga symptoms na panggabi lang, yun ang yin deficiency or yin hyperactiveness, and then pag sa umaga lang, yun we call ang yang. So, dapat even sila.
bawal ang sumobra, magbaba ang isa, kaya even sila. Pag hindi na sila even, doon na magkakalabas yung mga sakit-sakit natin. So, before we continue, merong shout out kay Miss Adelaida Saclute and her Miss You. Hello guys, thank you for watching. And also hello to my friend, my BFF, Resi Timbang. It will be her birthday tomorrow. So kung sino may birthday dyan, message me para i-greet kita. And hello to my BFF, also friendship, Jelay, Ampolokyo, Bro Ronnie, Francis Ronnie, I love the treatment with you. Si Lorena, hello Gar. So yeah, so thank you for watching. And marami mga bagay na minsan parang, that's why if Western medicine could not conclude kung anong treatment may bigay nila, kasi sa Western medicine, sad to say, puro lang gamot ang bibigay nila sa'yo. So parang konting sakit lang, they will give you pain reliever. That's only because that's the knowledge they have. Not like for us, we have some certain points to relieve the pain. Parang matanggal lang yung sakit. So may mga points kami na parang ma-amaze lang sila na there are some, mostly people na papunta sa akin, hindi sila halos gagapang na pupunta sa bahay ko para lang makalakad. And then sometimes sabihin ko na lang na, are you afraid of blood? Kasi minsan may tendency na pag nag-needle, may mga spots of blood na makukuha. As long as they cannot see it. And then amazingly, I made a couple pregnant. Bali pang-apat ko na to na pinabuntis sa pag-needle ko. I think God gave me a gift of knowledge on how to activate yung organs and system nila. Kasi they planning to have in vitro, but then it's good, naniniwala sila sa akin. So I told them, I cannot promise, but subukan natin, bigyan niyo ako ng chance for a year. And then yeah, within I think 7 months, nag-expected na sila there. The woman is 3 months on the way. So I'm so happy na nakakatulong ako. And then God's given talent kasi dito. Kaya nga minsan yung needle is, isang box noon, 100 pieces, is worth $4.50. And then it's so cheap, right? Pero ang binabayaran mo doon, yung knowledge ng acupuncturist, how to treat you. Kasi, I don't know, for me, pag nag-needle kasi, especially punta ka ng mga acupuncture, punta ka doon, they will needle you, and then they will leave you in the room, they're done. For me, hindi. Pag nagtitreat ako ng acupuncture, according sa condition niya, i-needle ko yon, releasing point, tapos yung portion na walang needle, i-massage ko yun. I do massage, I do moxa. Yung pausok-usok is very good also because needle without heat is not working. So, kailangan may init yun. That's why when you go to acupuncture clinic, may infrared light, yung TDP lamp, kasi you need heat. Kasi yung heat ang makaka-circulation dun sa channel na para mag-treat yung condition ng tao. So, I do also fire cupping. There are some, I think few lang dito allowed ng fire cupping because it's a risky thing. But we acupuncturists are allowed for fire cupping. It's very good. Yung tawag nating pentusa. Ang sarap kaya. Kaya lang some envious kasi wala namang gumagawa sa akin. I can do it, but nobody's doing it to me. So I don't know. I asked I only went to a guy, my professor. He just only do suction cup. But I miss the fire cupping. I really love it. Kaya pag ako, gusto ko yung full treatment, full package, and isang price lang. Kasi pag nagpunta ka sa ibang acupuncturist, different ang price ng cupping, different ang price ng needle, and different ang price ng massage. But for me, I wanted the whole treatment. So, lahat ng category, nandyan yan. And I do alignment. Kasi, pag needle mo lang, parang kasi pag nag-acupuncture, parang may missing, may kulang. Kasi, needle ka, tinanggal ang needle, wala na. They will leave you. But for me, if I do treatment, needle kita, i-align ko yung muscles mo, and then I do cupping with you. Hindi ka lalabas sa kliniko, hindi kita iwanan hanggat at least hindi 95% pain-free ka. So I think healing is a gift.
parang bigay ni Lord sa akin yan, how to treat somebody. And now I'm giving additional. Nag-facial ako. I don't know, it's just suddenly, it went into my mind last year na how can I still improve myself? Kasi, so sad to say, pag sa Pilipinas ka, kasi di ba pag 50 ka na, parang end of career mo na, wala na, maghintay ka na ng retirement mo. Dito sa Canada, hindi. 53 na ako, I opened into a very good knowledge and a very good thing na nag-esthetician ako, and then now I'm so interested how the skin, the anatomy of the skin is very different. It's different, it's the same. But yung pag-intindi mo ng how to activate the collagen, how to expand or tightening the skin. Oh my gosh, ang saya-saya pala. Ba't hindi pumasok sa isip ko yun noon? But then, as what they said, there's a time for everything. God gave me this na additional knowledge nitong 2026 lang. And 2026 is my year. Kasi February is birthday ko. Kami birthday ko lang. And then, doon ako nag-trending. Parang, gift ni God sa akin yun is all of a sudden, 220,000 followers. So, thank you guys for following me. Wala lang, parang saya-saya ko lang. Sabi ko noon, nung nag-uumpisa pa lang ako, I started my vlogging with Dr. Karen, October lang, last year. So, sabi ko, pag nakakita ako ng mga 10,000 followers na sila, 15, 20, sabi ko, ay, sana maging ganyan din ako. Sabi ko, one day, I'll be there. Pero nagulat na lang ako. Itong February, biglang Zoom. As in, kaya parang ganda-ganda nga. Pero ewan ko, si Papa Meta talagang cheap eh. I know someday, but that's what they said. Tsaga lang, tuloy-tuloy ka lang. Papa Meta will gonna give you more. Sabi ko, sige, hindi naman yun talaga. Ang happiness ko lang talaga when I started advertising this, marami na talagang gusto magpa-facial sa akin, magpa-treat sa akin. Yun na rin ang additional na parang compensation ko na at least I have given my hand not only for healing but also for beautification. Kaya I have an idea to made my name, my business name as Beauty and Health by Dr. K. O di ba parang bongga? Everyone. Yeah. Okay, wow. The Valentine's presentation nung Yesterday. Yesterday. Sa winner sa Valentine's, pakulo contest! As mga sumali sa ating katawan. Suki-suki sila dito na, sariling atin. May mga name ba dito, kuya? Bro? No, that's okay. Okay, so may prizes ba to? Yeah. Oh! Hindi ko makita yun nabisi ako eh. Also, watch out lang dito para sa sariling atin. Everyday they have may mga, di ba? May mga guests and everybody. Yeah. Continue na. So, I'm so fortunate. You're every other Monday. But sorry, the 6th is Easter Monday. So, I think we're going somewhere. I think I'll go back week after. So, I think that would be April 20th. And we have lots of things to learn. Kasi, yung ilang libro ba yun? Yung libro namin, ganito kalaki. I don't know how did I pass. But alam mo, ilang tissue paper ka naubos ko. So, ito si Tommy. Itong paborito ko. When I was learning, I bought this. I called him Tommy. Kasi anatomy siya. So, acupuncture points, I think it consists of 361 points. But then, kasi ibang points bilateral. Ibig sabihin, may isang point na dalawa sila. So, almost 700 plus, 1,000. Plus special points, mga 2,000 na, 2,000 almost na points talaga kung very specific ka. Pero ang general lang, we understood 361, so bilateral, so mga almost 700 plus. So, ito ang tawag nun, ang yang points. Ito naman ang, yang is the, ang do, we called it governing vessel, and the ren is the, yung parang mga sa reproductive organ mo. So, love na love ko to si Tommy. Ilang beses ko ba siyang kinausap noon at iniyakan. Yung every time, kasi imagine, out of 700 points, na general points, 10 lang ibibigay during board exam. So, how would you pass? Parang sa akin, parang awa na lang ng Panginoon yun na every time na I have to memorize everything, front and back. So at least
Pag hindi ako nakaka-memorize noon, iyak na naman ako. Sabi ko, imagine, I took the board exam, ano na ako 49 years old, magsa-50 na ako. 46 years old nung kumuha ako ng board exam. Kaya siyempre, iyak mo ng lola. Sabi ko, mahirap kasi nag-aral na matanda na. But then, no. Because if you have the goal, if you have the persistence of aiming something, tuloy-tuloy ka lang. Kaya doon sa mga bata na sabing hindi nila kaya nyo. 53 na ng lola nyo, nakaya pa. 46 ako na kumuha ako ng board exam. So, sabi ko, kakayanin ko to. Maiyak-iyak na kasama. Hindi ko alam kung ilang tissue paper na ubus ko para lang makapasa sa board exam. And this is Tommy. Pag minsan, siyempre, dati noon, pag nagpo-points ako, kunyari, magsi-CR lang ako niyan, binabasa ko pa, kasi sabi ko, ano ba yan? Parang nahiya naman ako sa patient ko kung paano ko siya i-treat properly. But then, ngayon, after 5 years, siguro naging master na ako nung mga going to 2 years na. At saka, I'm so lucky na lahat ng patients ko ginawa kong guinea pig. Sinabi ko na, pag ganyan na sa kanya, uy, come over, punta ka dito. Lalo na yung cupping, lahat ng halos mga friends ko before, sinasabi ko, sige, libre kita cupping. Pero nung nag-license na ako, may bayad, no? Hindi pwedeng libre na ng parati, no? So, before ako nag-start ng esthetician, I started with facial acupuncture. May points naman kasi sa face eh. And then nag-divert na ako ng tawag doon, ng pag-massage sa face ko. Kasi kailangan eh. Sabi ko, lalo na sa eyelid, nagdadurupi na. And then sabi ko, ano pa ba? Parang, I went for facial acupuncture all the time. Pero, nag-facial pala ako. Pero parang maganda naman siya, but after a few days, wala na rin. Kaya sabi ko, and then when I started, I think March of last year, I started learning pa isa-isa yung microneedling muna, and then I went for wax removal, hanggang pa-continuous. Nung natapos ko almost na mga lesson, ng mga November na, sabi ko by January, mag-open na ako ng esthetician ko. And then sabi ko, ano kaya ipapangalan ko? Actually, the main business ko is the MKGC, Dr. Maria Karen Grace Caday. So, yung beauty and health, parang branch na lang yun. Kasi, I wanted to open more pa ng mga businesses ko. So, sino pa ba dito? Nguyenam! Hello! Sino pa ba itong mga BFF na to? I'm so glad now with si Facebook lang pala ang magbibigay kung sino mga top viewers mo, yung mga top commenter mo, yung mga rising star mo. Sabi ko, paano mo naman ma-compute yung mga followers mo? 200,000 plus sila. Paano ko naman sila masasabing sino? And then, every week, ibibigyan ka ni Facebook na kung sino yung mga top stars mo. Kaya, yun, minsan ginig-greet ko sila. And I'm so happy that they still continue following me. Meron iba dun ng mga character. I'm so sorry, guys. I cannot understand your name. And sometimes they're greeting me in their own language. Sorry, I can only understand English. So, I'm not choosy. Whoever requested for friends, I'm accepting them. But then, about health lang muna ang tanongin natin. You can ask about health, but to those who saying, hi, hello, how are you? Sorry guys, I'm not really into that because I opened my business for this channel for business only. But you can view me and you can watch whatever I'm posting right now. So, kaya continue natin. So, meron naman kasing mga major points na if you continue doing it, you will be activating your organs, gaya ng LI4. I've been telling about LI4 before, right? Yung between ng web ng finger mo is very powerful. Any up and lower stomach, up and then lower quadrant ng katawan mo, LI4 is very good. I don't know, I have shown before the magic points, yung bago maging critical ang, let's say, na heart attack. I think I have posted heart attack points. You can review all my posting there to refresh lang sa inyo. Heart attack points. So, kunyari, ikaw mismo, symptoms ng heart attack, yung chest pain. Pag una-una, chest pain, hindi ka makahinga, tapos dizziness, sweating, heaviness dito sa nape. Parang symptoms na yun ng heart attack. Do 20, yung
sa ears mo, tip ng ears, pag even mo sa taas, do 20. Yan a very, very good revival ng chi mo, ng buhay mo. Kasi yan din ang pagtawag. Ipikain mo lang siya. Activation is clockwise. Papunta sa kanan, activate mo siya. Tapos, do 26. Ito yung magical points na pag may nakita kang hinimatay, dito mo siya talaga pigain. Clockwise, sa kanan, pigain mo siya. At saka parang pag feeling mo na hihimatayin ka, dizziness that you feel like passing out, do 20 is very, very good. Tapos yung in between ng nipple mo, REN 17 is very, very good too. Pag may chest problem ka, na feeling mo hindi ka makahinga, going to the right. Minsan nga, pag itap mo yung chest mo, ganun, para at least ma-revive lang magising lang yung dugo mo sa katawan. And then, also, emergency point, heart 7, very, very good din to. Pag ma-revive yung heart function mo, PC6, by the way, ang measurement namin is tune, C-U-N. So, pag sinabing tune, tune ng patient mo. Pero kung ikaw yun. Kaya niyan, kung ako, sinabi ko na 3 tune ng patient ko. So, ang measurement ko sa likod niya, 3 tune. So, 3 tune is ganito. Parang additional ng finger. So, kung 1 tune ito, 2 tune, 3 tune. Mga ganun ang measurement. So, pag ikaw ang magtitreat, according dun sa patient mo. Kasi kung i-measure ko, 1 tune ko, Diyos ko po, lima na daliri niya kasi higante siya, di ba? So, ang measurement namin ng distance is tune. So, gaya niyan, kung stomach 36 is also very good. Magical point to any stomach problem. So, from your knee, 3 tune yun, sa edge ng knee. So, 3 tune is 4 fingers. Kung i-treat mo sa patient mo, 4 fingers ng patient mo. Pero kung ikaw, 4 fingers mo, where your tip of your finger end, yun ang stomach 36. Magical yun. Anything stomach issues, headache, up and down, stomach 36. Pag naman, ang paborito ko rin, GB34. So, yung shin bone, plus ang another bone, pag nag-form ka ng triangle, yun ang GB34. It's very, very good kung may mga joint problem, liver dysfunction and anything. At saka ang magical, top secret ko to, pero share ko sa inyo. Shoulder problem, it could be released to stomach 28. So, ang edge ng tawag nito, ng knee, at sa lateral malleoli, 16 yan. So, half nun is 8. So, 1 finger on the side of the point is stomach 28. Yun ang pang-alis ng parang magugulat na lang sila pag there's somebody who would come to me na may frozen shoulder, hindi niya magalaw yung shoulder niya, itusukin ko lang yan. And then I will ask him, can you move your hand? Magugulat na lang siya, parang magic eh. GB34, ganun din siya. So, pag may hip problem, hindi niya masyadong magalaw, then ko siya. GB34 is very, very good. Sa breathing naman, REN 17, yung in between the chest, for clavicle, for na ribs, fourth rib, yan yung REN 17. Tapos, yun ang mga magical points na parang, pag stomach naman, REN 4, REN 6. So, REN 6 is 2 fingers, that is 1.5, yun ang REN 6. Tapos, ito, sa gitna, from your navel, 2 fingers from your navel, REN 6 yan. So, hatiin mo siya from your pubic bone, at saka sa navel, hatiin mo siya 3 tune. Yan ang REN 4. REN 4 and REN 6, any reproductive function, dysmenorrhea, especially sa mga woman dysfunction. At ito rin ang magical points para to activate yung mga organs. Pag gusto nyo, let's say, magkaroon ng, magkaanak, dapat ang mapatreat both the husband and the wife. Kaya yung lately na na-treat ko, they are
kasi silang mag-asawa ang nagpa-treat. Kasi minsan iba, ang babae lang pumupunta. So, minsan, even marami din ang sperm count ng lalaki, but then kung puro patay naman, so how would it activate, right? So, yung pag-needle, binubuhay niya lahat ng mga sperm para in case of mating, parang ano talaga, at least almost 6 months lang, hindi sila umabot ng more than a year para maghintay na actually they've been waiting for 5 years. 5 years na silang hindi nagkakaanak, and almost getting to late 30s na rin sila. So, kaya nagulat na lang ako nang tinawagan ako na they're expecting. So, good for them. To those who really wanted to, kung talagang sigurado kayo within Edmonton area, kung gusto nyo na medyo bata pa naman kayo, kasi kung mag 40 plus naman, mahirap na yung magic na ata kailangan dun. Pero kung mga, let's say, early 20s or early 30s kayo na, do you been wanted to, come to me, I can help you. Hindi ako makabigay ng magic agad. But of course, to those I dealt and treated with, I pray for them. Kasi I know ang healing naman kasi is from God naman kasi. Kaya parang mas powerful yung pag-treat ko. The moment I touch the body, I always pray. Sabihin ko na, Lord, guide mo ko kung anong parang points. Kaya parang magsasabi sila na, ba't iba yung sa'yo? Kasi I don't know kung sa ibang therapist nagdadasal ba sila. But for me, because anything you can paralyze somebody by needle, right? So, sa akin kasi pag sinabi kong, I wanted to treat you, pero may dasal din na, Lord, tulungan mo ko na hindi ako makabigay ng harm sa taong ito. Kasi, minsan, pag nag-ano mo naman na parang critical na, especially sa lower back, okay lang yun sa glutes kasi ang muscles dun, mataba naman yung glutes muscles eh. So, you can put needle in there. I really love doing the Huatu GLG, yung lahat na needles. When you see this, lahat ng points meron siya. Ayan, lahat ng points meron siya. I really love it because ma-release mo talaga lahat ng blockage. So, that's what I've been treating with all my patients. So, I have to have 7, parang sabi na how many bones ang the cervical muscles, yung bone, the spine muscles. So, C7, T12, L5. So, para ma-memorize mo, that's how I learned before. C7, gigising ka ng alas 7 ng umaga, so thoracic 12, mananghalian ka ng alas 12, tapos kakain ka ng alas 5. So, di ba? C7, T12, L5. So, ang L2, pag sinabi, wala baka may problem na ako sa kidney, yung L2 yun, ang kidney points, ang UB23, yun ang kidney area. So, pag medyo masakit yun dyan, especially kung ano ba ang mga symptoms usually na may gallstone, kidney stone. Yun, lower back problem yun kasi may blockage siya. So, kidney stone yun. So, L2, pag yung gilid ng, pag tawag nito, yung rib 12, pag gilid mo yan sa likod, from L12, i-form mo sa likod, ang unang bone na matamaan yan, L1 yan. Ang another bump is L2. So, L2, yun ang kidney point. So, kung worry ka na, ay baka may kidney problem na ako, pag doon ang talagang pain mo, you should go for a checkup talaga and then ask for urinalysis. At least, you will know kung talagang may mga problem ka na. So, it's very good kasi I've told you before, I think you can flashback for all my videos na pwede mo rin anong symptoms, condition ng katawan ng tao through tongue. That's how we diagnose, through tongue and pulse. So, I think I've shown before how to check your pulse. So, hindi ibig sabihin na pag active ang pulse mo, okay nun. It means something na hyperactive siya at lower siya. So, makonclude mo siya according sa symptoms niya. And then, facial feature. Yung pag redness ang face, ibig sabihin nun, notice nyo, taong mapula talaga ang mukha. Hindi mistisa ha. Mapula ang mukha, bulgy eyes, magalitin nyo. Parang si grumpy siya. Kaya parang may mga patient ako na pumupunta. Pag ganun ang mga feature ng mukha nila. So kung pale naman, ibig sabihin nun, lang weakness siya. So pag pale ang mukha niya, weaker siya. Yung chin niya, mahina.
So, madali siyang mapagod, ganun. Pag yung moody naman siya masyado, liver yun hyperactive ng liver. So, ang moods natin, magdedetermine din kung ano ang effect sa katawan natin. Kung palaisip ka, stomach issue yun. So, parati kang bloated, gassy, stomach issue yun. So, kung emotional ka naman, madrama ang buhay mo, kidney naman yun. Kasi kidney, pagdrama ang buhay mo, pala lungs. Lungs is sadness. Kidney is fear, kung matakutin ka. So, di ba, mga bata, it's not meaning na ang mga bata na umiihi, even at older age, hindi ibig sabihin nun na may dysfunction siya. May takot yun. So, kailangan, ng compassion ng parents. 30 na ba ako? Tinuturo. Okay, so, ano ba? Yun, the chi, yun. And then, we have this connection of meridian. So, doon namin ang treatment namin, so we have the different meridians. So, ang Zhang Qi and Fu. Ang Zhang is yun yung parang partner sila, yung main organ at sub-organ. So, gaya niyan, pag ang heart, ang sub-organ nun is small intestine. So, kaya pag may tawag nun, any heart function, kaya minsan, kaya niya na kung na-heart attack ka, di ba, nag-LBM, parang yun ang mga related condition. Kasi ang heart, ang sub-organ nun, is small intestine. So, kung lungs naman, large intestine, lungs and LI. So, kaya pag minsan, not all skin condition is lungs. Kasi ang sense organ naman ng lungs is skin. So, pag may mga butlig-butlig ka sa katawan, kasi gaya nung, I don't know, I have discussed this before, may TB siya. So, nung nakita ko pala yung mga blisters at mga iba-iba sa sa katawan niya, nasabi ng tita niya, may asthma siya, hindi siya makahinga. Sabi ko, sige, puntahan ko. But then, I wore mask because I don't know how contagious it is. Pero nang makita ko, sabi ko, ano ba sabi ng doktor? Sabi niya, wala naman sinabi. Sabi ko, can you ask them kung baka TB yan eh? Kasi the way I see it, parang ang mga blister niya, mostly sa chest, mostly din sa chest at saka sa hand area niya. Pa-portion, yung parang hindi ako komportable. Nung malit pa raw siya, ganun na raw siya. So, ibig sabihin, recessive lang yung tuberculosis niya. Nag-active lang siya dito kasi nung dumating siya dito sa Canada, I think stressful na wala rin siyang papel. And then, pag anything kasi na difficulty ng function, brain and everything, nagre-react sa skin natin eh. So, kaya nung after few weeks, tinawagan niya ako. Sabi niya, tama ka nga, Teng. May TB siya. So, hindi mo lang, pag mga blister-blister, at saka yung mga sabihing may psoriasis o asthma, it's not, parang effect na lang yun ng lung issue dun. Kasi minsan, yung sinasabi nilang, nagkasakit tayo, and then, nagkatrangkaso tayo, but then, hindi siya nag-heal, nag-subside lang. And then later on, may PTK, may mga dot ka nakikita. So it means yung heat na internally, hindi siya nalabas sa katawan, nandun pa rin siya. So any coldness, when it's not getting out of the body, it transforms into heat. Ang heat kasi, mas stronger ang effect nun. Di gaya ng cold. Ang cold, di ba pag may heat tayo, ang ibang irritability ng katawan natin. Pero pag cold kasi, mag-cover ka lang ng kumot, parang you feel better. Inom ka lang ng tea, you feel better. Parang between heat and cold, mas better na lang kunin mo na lang yung cold. Yung heat kasi parang aggression yan siya. Parang active talaga siya. Pag may init talaga sa katawan, tamaan niya talaga. Yung sobrang init ng katawan, yung sinasabing liver yang rising. Kasi yung liver, ang function according to us, it's giving direction to all organs. So kung anong function ng mga organs, ang liver ang nag-decide nun. Pag sanabi mo, sige, pataas ka. Pero kapag ang liver nag-hyperactive, more heat sa liver, ina-atake niya yung organs. Gaya niyan, kung ang liver ina-atake niya yung stomach, susuka ka. So kung ang liver ina-atake niya yung upper ng brain mo, sakit ng ulo mo, migraine ka. Tapos kung liver naman ina-atake niya yung small intestine mo, mag-LBM ka. So
imbes na siya mismo ang tutulong, but then kung hindi na siya normal ang function niya, aggressive siya, inaaway niya lahat. So, kailangan may mga points na to settle down. For me, kung liver yang rising, I have to go with liver 3. Liver 3, Li4. Yung, sabi ko Li4 dito, di ba? So, ang contemporary nun, ang edge din naman ng big toe at saka yung, kumbaga big toe mo, ganyan din. Li4 and liver 3, they are very good because we understood them as flowers. Parang magka-partner sila na pag nag-hyperactive yung isang organ, i-settle down mo siya. So, Li4 and liver 3. For us, that's what we do with needle. Kaya nga sinasabi ko, kung wala kang needle, ballpen. Yung make sure lang na i-circular mo siya. Yun na lang may tutulong mo sa sarili mo kasi hindi ka entitled na magamit ng kung ano-anong karayom dyan. But then, you can help yourself kasi ang system natin, once nakaramdam ng parang may point doon na piniga mo siya, para mag-activate din yung channel nun eh. So, makakatulong din sa'yo. Kaya, even noon na bata pa ako, that's why I'm so excited to learn all of this technique. Kasi, I think, na-stroke ang tatay ko, paralyzed siya. Anong year ba yun? Basta na-paralyzed siya. So, may nagpunta dun sa amin, reflexology lang ginagawa, tinutusok-tusok niya araw-araw yung, parang 3 times in a week, pinutusok niya ng kahoy, yung paa ng tatay ko. And then, twice a week, dinadala niya tatay ko sa dagat. Malayo kami sa dagat eh, so I think 1 hour. Early morning, dinadala niya tatay doon. Nililibing niya sa buhangin na ulo lang ang lumalabas. And then, he left my father there, siguro mga 2 oras o 3 oras. And then, iuwi niya, paliguan. Yun ang araw-araw niyang ginawa. Imagine, 3 months, total stroke tatay ko, nakalakad. Kaya doon talaga ako sabi ko, ano ginawa noon? Kaya every time makarinig ako ng reflexology, even na medical, medtech graduate ako, doon ako nagka-interest. And then, siyempre, hirap ng buhay, wala namang medtech. Nag-domestic helper ako sa Dubai. And then, doon ako, kasi yung great-grandfather ko, yung tatay ng lola ko, albularyo sa amin. Kaya ayoko makunik dun eh, kasi sinabi nila, apo ako ng albularyo. Pero, kaya nung naghihilo, every time na mga punta ako doon, naghihilot ako. Sabi, mga grupo ng mga katulong yun, yung mga domestic helpers, sabi niya, uy, may ilong doon, marunong siya magmasahe. Actually, hindi ako nagmamasahe. Parang, nainganyo lang ako na, study ko na yung reflexology, pinag-aralan ko, nag-search na ako noon sa sa ba bang YouTube? Hindi bumili ata ako ng flyers, no? Kasi wala pa atang YouTube noon eh. 1998, pero I don't know kung may YouTube na. Nung napunta ako ng Dubai, basta may libro ako doon na binili ko sa National Bookstore, na dinala ko talaga, pinag-aralan ko kung anong poise ng sakit ng tiyan. So hanggang nang umuwi kami, yun ang, ano ba ako umuwi? 2000 ata, doon ang unang nag-open ang DOH ng massage. So, the first branch, kami ang top 20 na kumuha ng, I think marami kumuha. 20 nang kinuha nakapasa. Nakapasa ang lola mo. Kaya sabi ko, parang may gift ako. And then, kasi wala namang medtech na pupunta sa mga ospital, kailangan hintayin mo na mag-retire lahat ng mga teachers bago ka, mga professor, bago ka makapasok sa medtech. Kaya ang ginawa ko, nag-massage ako. Doon ako. Imagine, parang feel ko na may gift of healing ako kasi through that massage reflexology, nagkahoy ako sa mga, may napalakad din akong 2 naka-wheelchair. Kaya sabihin ko, may gift talaga tong lola nyo. Kaya lang, hotel ako dito ng Canada, entry ko is caregiver, so bawal ka mag-aral. But then, I think na, ano ba ang gusto ko? Magiging medtech ba ako? O magiging massage therapist? So, kaya lang, nung time 2010 ako nag-aral. So, wala pang masyadong therapist dito. Kami lang, kaya kami mga reyna dito. Kaya yung mga baguhan, huwag kayong ganyan, ha? Kami ang reyna dito. At saka, I think, as far as I know, nung time na 2013 ako nag-start, mga 2013, 2014, 5 lang kami nag-home service. Tapos ngayon ang yabang-yabang nyo. Hindi. So, kaya yung parang, pag sinabing, I don't know, most people already know me na massage therapist ako. So, nung lately, naging nakipuncturist na ako. Kaya minsan sabi ko, uy, galang naman ang lola nyo, doktor na to eh. Kaya yun. Tapos, and then, later on, ang gift of healing is not given to you if you don't love it. Kasi kailangan, you have to think to treat people first.
Huwag mong isipin na babayaran ka. Kasi mostly, ako, parang feeling ko iba kasi parang tinapos lang nila ang treatment because they were gonna be paid. Hindi. Sa akin kasi minsan nga, pag nag-bill ako, after 1 month, sabi na, hindi ka na nag-bill ah. Sabi ko, ay, oo nga, busy na ka rin ng lola mo, yan mo na. Parang alam ko naman, mag-bill naman ako in due time. But then, you have to think how to treat people first. Kailangan mapagaling mo muna siya. Hindi lang isipin mo na babayaran ka kaagad. So, when you have that feeling, your emotion, how to help somebody, talaga ang blessing ni Lord, talagang bigay-bigay talaga siya sa'yo. Parang hindi mo lang akalain na sabi ko nga, hanggang kailan ba? Parang may mga problem na arise, lalo na single mom din ako. Paano na lang buhay ko? Diba? Parang hindi ako makapaniwala na I survived my life na anak ko, 14 years old na. So, ayun na naman lahat. So, with the blessing of God. And shout out to our friend Jesus. Hello. And to Rosemary Constantino. Thank you for watching, guys. So, I know you've learned more from me. So, dun sa page ko, Dr. Karen Grace Caday, Dr. AC, kasi ewan ko ba, parang na-dismaya lang ako. Kasi dati noon, ginamit ko lang Dr. Karen Grace Caday. I don't distinguish my title as Dr. AC. And somebody questioned me. Nag-message doon sa, parang sinishare ko sa every time doon sa mga, especially sa Fort Saskatchewan, taga-Fort kasi ako, so pinapashare ko doon sa mga pages. Actually, he's right. Sabi niya, hindi ka totoong doktor. You're not a real doctor and why you're handling your title as a doctor. Sabi ko, abay, napanteng-tenga ng lola mo? Sabi ko, excuse me. Sabi ko, excuse me, I was given a title by Dr. Alberta Health Services. But then he said, no, I think siguro medically inclined din siya. Kaya ayoko na mag-question masyado. And then he said, you can bring your doctor, but you have a distinguished title. Kaya sabi ko, oo nga. Kaya buti na lang, inaccept na agad ni Facebook na nag-change ako ng additional Dr. AC. Yun naman talaga eh. Kailangan mo talaga, ganyan yung Dr. PhD. Parang ganun. Dapat isama mo yun. Kasi only medical doctors can have their own title. Kaya sabi ko, okay, stand corrected. Kaya yun, ginawa kong Dr. AC. So Dr. Karen Grace Caday, Dr. AC. So yun kailangan, ibigyan mo na distinguishing title. Kung doktor ka, doktor ng ano. Kaya lang sabi ko noon kasi parang akala ko generic lang naman eh. Nobody would ask. Kaya lang medyo nung sumikat ng lola mo, parang question ako. Pero hindi, okay naman. Pero sabi ko, stand corrected. Kasi tama naman siya. Kailangan talaga, kung let's say, kung doktor ka, anong klaseng doktor ka? Kung doktor ka ng vet, you have to distinguish as a veterinary medicine ka. So, kaya yun, parang everything works out good. And then, I'm so glad na parang confident na rin ako mag-discuss in anything. So, if you want to have discussion of anything, at saka, alam niyo, parang excited na ako ngayon. I've read si Sunshine Cruz, may myasthenia gravis siya. So, I will content that. And also si Kay Abad, may something my throat issue siya. So, I'm just so glad na every time makakita ako ng mga issue, they can explain it according sa Western medicine and contemporary. I-discuss ko siya according sa Chinese medicine. Yung pagpatay ng anak ni Kim Atienza, I think I have content that about depression. You know, sometimes depression is not really emotionally. Nandyan na kasi siya sa system niya eh. Hindi mo na siya masabing, nasa mind mo lang yan. No. Kaya minsan ang tao nagpapakamatay, nag-suicide because of depression. Kasi weak na talaga yung siya niya, yung emotional pattern ng heart niya, hindi na ma-recover. So, kaya minsan pag sinabing na nababaliw na siya, hindi na sabing emotional lang yung kaya mo control. Hindi. Pag nandun ka na kasi sa situation na yun. Kaya nga, sino ang anak ni Kim Atienza na yun? Yung magandang babae na yun. Just recently. Yeah, she's so good. Maganda siya. She's so talented. Pero pag umatake kasi ang depression, hindi mo na makokontrol. Hindi sabihin na, inom ka lang ng gamot, settle na. Constant taking of medication yun. Pero kung kaming acupuncturist, we have to settle down ng emotion. Settle down mo, activate mo ang shen niya, and then maraming points sa ears, maraming points sa ulo. Minsan nga, inaano nga rin ako sa mga patient ko minsan kasi they are afraid to be needled sa head. Hindi naman yan kasi ang needle ang gaganito lang, ang ulo is dami-dami niya bago ko makadating sa brain. Diyos ko po, dapat haba-habang needle na yun. Kaya ayoko naman sabihin na, okay ka? Hindi naman. Kaya minsan, of course, everybody would think na needle yun eh, natatakot sila. So kailangan, pag especially kung mga beginner, mga maliit na needle lang ginagamit ko para to let them experience na anong safe ng needle ba.
especially sa head, pag yung insomnia, ang galing talaga ng needle sa head. Parang ma-settle down yung feeling mo. Ako nga minsan, ang mahirap na kasi dati noon, nagninidal ako sa sarili ko, especially sa head, but then my teacher discouraged me kasi hindi ko nakikita nafe-feel ko lang. So, i-measure ko lang according sa mirror, medyo critical minsan. Not unlike kung ako makikita ko, ma-measure ko siya. Pero ako, tinitingnan ko lang sa mirror, especially dito, especially sa leeg. Critical din kasi yun, kasi baka matusok ko yung hindi part ng dapat tusukin. Kaya, cautious na ako. Ayoko mag-needle sa sarili ko na hindi ako secure. Natanggal sa kamay, sa tiyan, yung pag medyo masama pagiram ko, I needle myself sa tiyan, dito sa mukha, but then sa head, cautious ako kasi, yun nga, hindi ko nakikita. At least kung makita ko, alam ko yung measurement kung paano. So, amazing talaga yung acupuncture. Sometimes, depende lang naman kasi minsan, I have patients that say na they went to acupuncturist, hindi sila gumaling. Parang ko sabihin, pumunta ka sa akin kasi gagaling ka. Hindi, pero parang kasi yun nga, as I've said, mostly kasi actually, ganun naman talaga ang training namin when it comes sa business. You needle the patient, punta ka naman sa another room, you needle, parang in, let's say, 5 rooms ka in acupuncture setup, pwede ka magkakaroon ng 5 patient in the same time. Kasi needle mo sila, punta ka sa isang room. But then, parang sa akin, nagigilty feeling ako kasi parang binayaran ka for a good treatment. But then, parang ninidle ka lang. After that, wala na. Tanggalin ang needle, uwi ka na. You're done. Kaya walang effect yun. Kasi kailangan mong i-massage muna. Kasi, yeah, you loosen up the muscles, but you didn't put alignment. Gaya niyan kung inidle mo yung the whole back nito. Kasi masakit nga ang likod. So, inidle mo siya dito. Sana ba? Inidle mo siya dito. And then, tinanggal mo lang yung karayom. So, anong effect nun? Na-loosen up na siya. Pero ang kadikit na mga muscles nito, matigas pa So, paano mo siya i-loosen up? So, paano mo siya mabigyan ng total comfort? So, masahin mo. And then, pag nakakita ako ng massage, parang minsan, I really have the question yet. Kaya parang, I have the plan na gagawa ako ng libro. Pag retire ko na, kasi wala pa akong panahon. All massage technique should always be inward. Kasi nakikita ko sa mga massage. Even when I started studying, lahat ng massage outward Yun kasi ang Swedish massage. You do a florage, you do outward. Ganun talaga naman talaga ang technique. But then when I learned to study muscular alignment, lahat ng massage dapat inward. Kasi ang spine, doon ang nerves, doon ang lahat ng ugat sa katawan. So kung massage mo outward, pinapalabas mo yung nutrients na dapat i-feed mo doon sa gitna. So, dapat ang massage nun inward, lahat ng massage dapat papasok kasi kailangan mo i-feed to para maging stronger ang bone. So, kaya nga pag nakakita ko ng mga demo-demo ng mga massage, pero gusto ko mag-comment, hindi yan tama. Kailan pa kami, i-bash ako. Because that's how I do massage. Actually, until now, it's not really corrected. But then, nung nag-aral ako, si Dalton nun, namatay na siya. I mean, he's a very, very good therapist. Bumili ako ng whole set ng book noon, si Eric Dalton. I think he passed away nito lang, I think last year, October, November. He's a very, very good therapist. Doon ko nakuha lahat ng mga alignment, how to do stretching, how to do connection ng mga nerves at saka muscles. And also, I have a teacher also na I think, inam niya, yung stamina dati, I don't know whoever had that knowledge, yung si Joy yung BFF ko, yung sister-sisterette ko. Dalawa kami nag-training noon. 5,000 yung training namin noon, mahal-mahal ng training noon, but it's really worth it. And then, stomach alignment. You know, pag misalign yung psoas muscles mo, psoas release. I think one time i-content ko yun. Pag hindi mo na-align ang psoas muscles, yung deeper muscles, even how hard you try, hindi mo matatanggal yung pain ng tao. Kasi yung psoas, deeper muscles yun, naka-attach yun sa backbone. Tapos sa lumbar area mo. So kung hindi ka marunong mag-deep ng alignment ng psoas, hindi mo talaga matatanggal. Kaya ako pag pumunta sa akin, I do needle, I do alignment, kaya perfect combination. So wherever you are in the world, come to me. Hindi. Maybe next time I will do content. At parang nag-idea rin ako na before I do retirement, pag 65 ko, 53 pa lang lola, so matagal-tagal pa. I'm planning to write a book. Gusto ko, para how I wish, i-correct lahat ng mga massage therapy. Kasi hindi yun tama.
parang akong mostly mag-o-object kasi ay dapat lahat ng treatment ng katawan paloob. Hindi nyo pwedeng ipalabas kasi muscles are very, masunurin. Ang muscles natin masunurin. Kung saan mo siya ilalagay, doon siya talaga sasama. Pero kung gaya niyan, gusto mong i-feed yung the whole organ. Ang organ natin lahat sa loob, di ba? So, kung imasahe mo siya palabas, nilalabas mo lahat ng nutrients sa katawan niya. So, dapat i-feed mo yung gitna. Dapat lahat ng massage mo papunta dun sa loob. Kasi yung vital organ natin sa gitna eh. So, kung imasahe mo siya na palabas, abay, ginugutom mo siya. So, parang, I don't know, Swedish massage is from Indian something, I don't know kung nakalimutan ko ng idea. But then, the proper massage is from Chinese medicine talaga, inward. Kasi, and in fact, hindi ko naman, hindi ako pro-China ha, sinasabi ko lang yun. Pero actually, as I've learned this, kasi sabi ng mga teachers namin, if ever ang Chinese noon, hindi lang sila komunista, the first science we have is Chinese medicine. Kasi bago pa na-discover ni Charles Darwin yung vaccination, nagtutusok na ang mga incheck ng tawag nun, nung kahoy. Ginagawa nilang ng emperor. At saka kailangan yung acupuncturist o Chinese doctor matreat nilang emperor kasi hindi otherwise tigok sila, papatayin sila pag hindi nila na-treat yung emperor nila. Kaya the first science ever is Eastern medicine. Kaya lang komunista sila. Gusto nila sa kanila nilang. Kaya later on, they share their knowledge. So at least mas masaya na ako na Pilipino ako pero naabot din ang knowledge sa akin. So, I'm proud to say, for now, ako palang Reyna, I'm the only Filipino doctor of acupuncture within Edmonton and area. So, galing ng lola nyo. Maraming nakagraduate, pero ako lang isang nakapasa. Pero siguro, matalino na ako. At saka gift ni God yun kasi, nung nag-board exam ako, ay naku, pumasok ako, kuha na ako ng board. Magtumuto pang mata ako. Kasi night before, nagdasal talaga ako. Ilang rosaryo natin naubos ko. Sabi ko, Lord, gusto ko marami ako matulungan. Tulungan mo ko, makalisensya ako. Di ba sabi ni Lord, sige, bigay ko sa'yo kasi kailangan mo eh. Ready? God is so good. Kaya always motto ko, keep the faith, work hard, everything will become to you. So, okay na ba ako? Yeah, parang sa discussion and everything. Kasi nanong din ng patient ko kanina, sabi niya, parang spontaneous ka magsalita. Paano naman kasi elementary ako, declaimer of the year. Diba? Declaimer, orator, dramatic club ako, kaya ayokong sumali sa mga sports kasi pang theater talaga ako. So, theater na kabataan. Yung Joshua, hello guys, yung friendship namin. Theater club ako, kaya pang indoor lang talaga ang talent ko. Hindi ako pang sports, ayokong mag-basketball, ayokong mga sports na yan. Girly kasi ang lola nyo, kaya ayoko ng mga sports. But then I'm so glad, anak ko, sporty siya ngayon. So, gaya niyan, as what I've said, kahit na sa daily life natin, masahin mo lang yung katawan mo inward. Yung pagising mo ng umaga, after ng prayer mo, masahin mo lang yung katawan papasok. Na, kaya rin ako naging maganda yung flow ng wala na ako masyadong pain. Before nakakaramdam ako ng pain, always shield yourself. Yung pagising mo ng umaga, imaginein mo na bubble ka, crystal ka, na i-shield mo ang sarili mo na walang negative na papasok sa'yo. Shield mo. Kaya ako, di ba sabi nila, pag therapist ka, na-absorb mo yung mga sakit-sakit ng kani-kanino. Sabihin, pag nag-treat ka, nagmamasahe ka, lahat ng sakit nila pupunta sa'yo. No, because I'm shielding myself. Kaya until now, siguro makaka-treat pa rin ako ng 10 treatment in a day. Kurat siyang lola nyo. Minsan, umpisa ako 7, uwi na ako ng 1:00 ng madaling araw. Kasi kailangan ng kayamanan. Money is life, di ba? So, ako basta as long na kaya ko, pag tumawag sa akin, go ako ng go. Kasi, people called you because they need you. Kaya kailangan kanila. Pero ngayon marami tumatawag sa akin, gusto magpaganda. Tiisin na daw sakit na likod para magpaganda lang. Grabe! Pero at least I'm so happy na aside from health, kaya nga beauty, nakakatulong din ako na, marunong pala ako magpaganda ng tao. Hindi lang ibig sabihin na puro treatment lang. Pero actually, nung mga lately, kasi massage ko, almost 21 years na ako masahista,
acupuncture ko parang almost 5 years na. Parang feel ko boring na. Parang kasi pag pumunta sa akin, back pain, sige, come over. Parang alam ko na kung anong gagawin ko. Pero nung nag-study ako ng esthetician, kinakabahan ako. Unang treatment ko talaga, pinagdasal ko talaga yung Lord, please, maawa ka. Huwag mo na papangitin yung taong ito, Diyos ko. Kasi first treatment ko, hindi ko alam kung paano ang effect. I bought the very best machine, pero hindi ko alam kung anong effect. Sa akin, ginamit ko. Pero yung mga first 5 patient ko, talagang, Mama Mary, tulungan mo ko na sana hindi ako sa Bisaya pa madaot, mapangit yung mukha niya. So sabi ko, Lord, please, tulungan mo ko. Tapos, nung bawat, pag medyo, kasi si Meta pag anong binuksan mo, yun na talaga parating pinapalabas niya sa'yo. So, about esthetician, lahat na lang pa-beauty, lahat na lang. So, nung naging member na ako ng Beauty Council ng Canada, I'm so fortunate. I don't know, parang nakita ko doon, parang ako lang atang Alberta member doon. Hey, to all esthetician, mag-member kayo ng Beauty Council. Kasi pag mag-regulate ng esthetician, ako patay kayo, wala kayong association. Kaya ako, naghanap talaga ako ng affiliated association na kung sakaling worst comes to worst, may magdidepensa sa'yo. Kaya nga, may association ng massage, may association ng acupuncture. Kasi these are the association that will help you when it comes to mga critical condition na magkakaproblema ka. So, Beauty Council of Canada. So, member na ako noon, and then they share their, parang nila, kung saan ka pwede makapag-order ng mga product. And then, syempre, lahat na rin mga PDRN. Doon din ako nagka-idea ng PRP, Platelet Rich Plasma. Yun na lang yung bago. Ay, excited ako noon. Tawag nila yung vampire treatment. Yung si Kim Kardashian, yung product yung tinitreat mo, kaya ganda-ganda na glow ng face ni Kim Kardashian. So, vampire treatment, yun yung PRP, Platelet Rich Plasma. Pero pag walang preservative is PRF, Plasma Rich Fibrin. Yung So, hindi ko pa... Kasi gusto ko masubukan sarili ko, but I'm just figuring out how to remove how to remove blood from myself. Hindi ko alam. Kasi parang risky wala namang marunong magkuha ng dugo sa bahay. So, figure out ko na lang. Pag ready na ako, and then I will try. Because according to research and everything, this PRP is very, very good to clear the face. It's also very good for joint problem. Kung may mga sakit ka sa tuhod, lahat ng mga joints, PRP, because it's your own blood. The plasma of your blood will be the one to treat. Kasi, at saka hindi ako pwede mag-injection kasi doctor of acupuncture ako, hindi ako nurse. So, only nurses can do injection, so I can do microneedling. So, needling ko lang siya with the serum, so at least it can absorb to the skin. And also, this is very good also to grow hair. Kuya, you will be my bro, you will be my one of my mga volunteer, may mga model. So I wanted, maybe pag ready na ako, I wanted 20 bald people. Siguro yung bald hindi na pwede, yung receding lang, yung medyo nag-uupaw-upaw lang. Kasi kung bald ka na for 20 years, how would you do magic with just few treatments, right? Yung, gaya sa'yo bro, at least yung mga area nag-recede lang. You never know, baka mamaya tutubo ang hair niyo, pasalamatan niyo ko, and I will give just a fair price. Siguro mga volunteer. Imagine ang PRP pricing nun 500 to 600 per treatment, o saan kayo doon? Kung i-volunteer lang ninyo na, sarili niyo na, I volunteer myself. Di ba? Parang, I will try and practice to your head kung tutubo ang buhok niyo. Makakalay mo, mag-Hercules yung buhok niyo. Yeah, and then also, huwag naman tayong very, very boring. Alam mo, kung siguro yung life ko na somebody would take it, hindi nila kaya. Kaya lang, I am a happy person. Yung iyak ako, drama ako, pagtapos na, ba't ka umiyak? Parang, ganun kasi yung parang, siyempre, I have my sister with me, but then, kaya sabi ko minsan yung, masaya din yung may asawa ka na, financially, sabihin mo na, love, wala na akong pera, at least may hihingan ka. Pero but for me, kung wala akong pera, I have nobody to depend on. Pero kaya lang, ang galing naman kasi dito sa Canada. Pag magandang credit score mo, utangin ka lang. Punta ka ng bangko, I don't have money, okay. They say, we'll check your credit score. Di bongga, we can go home with 5 grand, pero utang yun. Yeah, yun ang mga advantage namin dito. If you have a very good credit score,
basta punta ka na ng bangko, you can show your finances, you can show how much you earn, hindi pa utangin ka. At least yung hindi naman mabigat yung pagbayad. And then, Diyos ko po, dahil siguro sa mga ganyan-ganyan, na parami na rin ang credit score kasi magandang credit score mo, naghuhulog na lang yung card dun sa bahay, na sabihin, and then sabihin, oh my gosh, 5 na parang credit card ko, kaya cancel na muna ng iba. Yun na lang so far. I think, for by next, I think, we will specific with some conditions. I-ano natin yung mga oras na para sa mga organs. Parang ma-amaze ka talaga na pag ganito pala ang sakit mo, ay, ano, galing pala ito saan? At least, I give you an idea na pag ganito ang symptoms mo, anong sakit meron ka? Anong future na sakit meron ka? So, I will give you detail with the meridians later on. So, at least you have familiarized of Qi, the source of life, the yin and the yang, the positive and the negative, yung balancing ng ating system. Yun ang yin and yang. So, hopefully, I have explained it ng natural na according sa layman's term natin, sa ating mga Filipino knowledge. So, I will teach you more ang mga releasing points, ang mga later on na kaya sa what I've said, hindi nyo pwedeng ihiga sa sarili nyo yung tip ng ballpen o kaya kahoy na yung mga reflexology, yung iikot-ikot nyo lang sa kamay nyo, in-releasing, and always think na gagaling kayo. Kasi in anything na gagawin nyo sa sarili nyo na hindi naman na parang, ay, tama ba to? Parang wala namang tatong effect. No. Always keep in mind na kung anong gagawin mo sa sarili mo na treatment, gagaling ka. At saka, kasama ng prayer, paniniwala doon. Sabi mo, Lord, sana, yung gaya na wala kang cancer, pero iniisip mo parati may cancer ka, bukas meron ka. Kasi everything we think in our mind, it process. So, dapat isipin natin parati na masaya tayo, ang yaman-yaman natin. If God can give all the blessing in the world, bakit hindi para sa atin? Lahat tayo meron. So, kung sabihin na, gaya nung nag-umpisa pa lang ako ng buhay ko, I graduated as medtech, parang degrading kasi nag-domestic helper ako sa Dubai. Parang sabihin ko, ay, nagpakahirap ako dun, ganito lang ba ako? Tapos namunta ako dito ng Canada, caregiver naman, social lang. Parang sabi ko, tulong pa rin. Pero sabi ko, ay, ano ba yan? Ganito lang ba ako? And then, nung nagkapapel na ako, pumasok ako sa nursing home. Nagugas pa rin ako ng puwet, pero parang may pangalan pa rin. Pangalan namin is, ano ba pangalan? Parang social ang pangalan. Hindi, may pangalan yung disability worker. Oh, social. Oh, from domestic helper, caregiver ng disability worker. Parang may dignidad din. Parang may dating. Pero sabi ko, ganun pa rin, nagugas pa rin ako ng puwet. Hindi ba practical nurse? Parang ganun. Pero kasi ayoko rin ng nurse kasi parang, kasi, sa public school kami, pero lahat ng, I think, 30 kami in a class, 22 no, nag-nurse lahat, mga klase ko. Sabi ko, pag nag-nurse din ako, baka wala na kami trabahuhin no, pero talagang advantage sir kapag nag-nurse ka. Parang nanghinayang din ako na ba't hindi ako nag-nurse? Kailang, magastos ng nursing wala namang pera sa nanay tatay ko, kaya sabi ko, sige, mag-medtech ako kasi gusto ko maging doktor. Pero wala din naman. Pero in another way, God gave me the title of a doctor in a different way. So, kaya nung nagmasayista ako, bongga ng lula, earning good na. Tapos, sabi ko, kailang, until when? Kasi ang pagmamasahe, kasi sasakit din ang katawan mo, sakit ang kamay mo. Nag-acupuncturist ako. Kaya lang sabi ko, pag nag-retire ako, ganun pa rin gagawin ko. Nakakapagod din kaya. Nag-isip siya ng lola mo, kadlot na ng mukha, ang bilis lang pala. Ganun ka lang ng machine. Ang machine will work for you. Kunting himas-himas lang, kunting massage lang. Bongga, mas mataas pang kita. Di ba? Kailangan yung being a physician, hindi ma-claims insurance yun, kasi cosmetic yun. So, you have to pay out of your own money. Yeah, so yun. Pero my friends, mga clients ko, talaga mababahid sila para napapaganda. Okay, so hope you learn more from me. So follow me in Facebook, Dr. Karen Grace Caday, Dr. AC. So I'm sharing all the knowledge there na ma-apply nyo in your daily life. At saka, hindi ko masyado sa YouTube, but then, at Pinoy Dr. Acupuncture naman ang pangalan ko doon sa YouTube. So, maybe activate ko, kasi sinishare ko lahat ng mga idea ko doon from Facebook to YouTube. So, follow me for more. Kasi pag marami kang followers, baka bigyan ako ng marami ni Meta. Okay, thank you for watching. So, sino pa ba dito? Here, I am.
Huang Thitriet. I'm sorry if I pronounce it wrong. Si Waras Pamana and Marife Pinta. Si Gina Solis Milo. Hello, girlie. Sorry if I pronounce your name differently. It's hard kasi minsan to pronounce. And then, I have lots of iba-ibang mga pangalan. Imagine 220 plus thousand K pala kayo na follower ko. So, I'm so glad that you followed me. Follow me for more because I will teach and then share what God had given knowledge for me. So, thank you all. Thank you for watching. And thank you to Bro Dario and Sis Ludi for giving me a chance to be here in Sariling Aten. They have shows every day, so watch out. Mostly, anong oras ba, bro? Ano ba oras mga channel nyo dito? Mostly 6 o'clock. 6 o'clock and above. 6 o'clock. Yeah, 6 o'clock, they usually have shows here na makakapulutan ng aral. And pag 6 o'clock dito, 8 a.m. sa Pilipinas, di ba? Pilipinas. Yeah. So, to those mga kababayan ko from Leon, Iloilo, and from my high school, from my elementary, and from my college, dito na ako sa Canada! Oh, sorry. Thank you for watching. Hope you learn more from me. Si Dr. K, Beauty and Health with Dr. K, Dr. AC. Every Monday. Signing off. Every Monday. Every other Monday. So, supposedly the 6th, but Easter Monday dito. So, sa 20th na ako pupunta. April 20th, you will learn more. And then I will discuss more about treatment. Yung paano mo mapagaling sarili mo naturally. Thank you for watching, guys. Love you, mama. Okay, thanks.